tayo ay namatay, huwag naman sana agad-agad. Kung tayo namatay, huwag naman sana agad-agad. Basta sa plan ng Padre. Lahat ay nasa sakramento. At yung sakramento na yun, okay, ang nagtatag ng sakramento na hindi po yung gawa-gawa ng simbahan, ha? Ang nagtatag mismo ng sakramento na ginagawa natin ay mismo ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, hindi po yung gawa-gawa. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagtatag ng sakramento. Mula sa lahat, ang sakramento ay tumutulong sa atin para bigyan tayo ng mga grasya. Ngayon, brother, what about those who are not Catholic? Okay? Kasi ang sabi nila, there's no salvation outside the church. Hindi maliligtas kung sino ang mga wala sa simbahan. Ibig sabihin, sabi nga ng iglesia, hindi maliligtas kung hindi ka nag-bautismo sa iglesia. Kaya may mga bilang kasabihan, saan kaya? Bilang Kristiyano, kapag ang isang tao ay hindi na binyagan, siya ba ay hindi maliligtas? Well, ang sagot ay hindi ko alam. Hindi natin alam. Kasi nga, ang Diyos ay merong walang hanggang-hawak. Kung sasabihin natin na lahat ng mga hindi Kristiyano na namatay ay mapupunta sa impyerno, we are judgmental. Okay? Kung sasabihin naman natin na sila diretso sa langit, gano'n tayo siguro. So, hindi natin alam. Kasi may awa pa rin ng Diyos kahit sa mga Kristiyano. Pero, bilang Kristiyano, binigay na ng Diyos. Diyos na mismo ang nagbigay ng mga means. Diyos na mismo ang nagbigay ng mga bagay para tayo ay mapabilis maligtas. Diyos na mismo ang nagbigay. Diyos na mismo ang nagpusang mo. Ano yun? Sa pamamagitan na sakramento. Kaya nga, napakaswerte natin bilang mga Katoliko, or you future Catholics, okay, sa mga future Catholics, we are very fortunate because we have the sacraments. Okay? Unlike the other religion, ano sila sakramento? Born again ang sakramento, Muslim ang sakramento. Only us. Tayo lang ang binigyan ng sakramento. Ibig sabihin, kapag ikaw ay napunta sa impyerno, once you go to hell, it is your fault. Kasalanan mo yan. Bakit? Kasi nagbigay ng Diyos ng mga sakramento eh. Nagbigay ng simbahan ng mga turo, nagbigay ng simbahan ng mga gabay, and yet, ayaw mo sumunod. So, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, okay, nagbigay siya sa atin ng mga sakramento. After ibigay anak niya, nagbigay siya sa atin ng mga sakramento para mapabilis yung ating pagligtas. At isa na doon ang tinatawag natin na binyag. Ang binyag ay isang sakramento. Ngayon, sa katisismo, mahalagang malaman natin na sa mga bibinyagan, yung 4 na haligi ng binyag. At kami mag-discuss yun. Pero sa lahat, dapat alam natin kasaling ang sumasampalataya ko. Okay? Alam niyo ba yan? About your brother, I believe in God, the Father Almighty in English. So you have to memorize that plea. Okay? Sa Tagalog, sumasampalataya. Dapat alam po natin yan. Yung tatlo na yun, dapat alam natin, sumasampalataya ko sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Pangalawa, dapat alam natin kasaling ang Ama namin. Okay? Medyo ba yan siya? Okay. So, Ama namin. Dapat alam natin kasaling yung Ama namin sapagkat yung dasal na Ama namin, mismong si Jesus din ang nagturo nun. Ang sabi ni Jesus, kaya ito kayo magdadasal. Ama namin, sumasalangit ka. Alam niyo yun. Pangatlo, ang itong sakramento. Okay? At pang-apat, ang 10 utos ng Diyos. So hopefully po, sa mga susunod na panahon pagkatapos ng mga ganitong activity, hopefully po ang ating Panginoon makapag-provide kahit mga copies kung ano yung 10 utos ng Diyos. Di ba sa mga sister, paglabas nila, at least meron tayo nagbibigay ng okay ng 10 utos ng Diyos, okay ng itong sakramento, para, sige, meron dito. So, magipag-ugnayan natin sa mga kapisista. Para alam po natin, yung 4 po na yun dapat alam natin. Ngayon,
Tapusin tayo sa sakramento. Nasa simbahan natin, meron tayong tinatawag na itong sakramento. Sakramento of baptism, sakramento ng binyag, sakramento of confirmation, sakramento ng kumpir, and the Holy Eucharist, sakramento ng Eucharistia. Sumunod na online, ang sakramento ng kumpisal, sakramento ng pagpapahid ng langis sa may kumpisal, confession, pagpapahid ng langis sa may sakit, anointing of the sick. At sumunod naman nun ay sacrament ng pagpapare. Sa mga nagpapare, which ayun ang tinatahan ko ngayon, I'm actually taking the path to become a priest because I choose this kind of life. Pinili ko itong buhay. So, ang tinatahan ko buhay ay sakramento ng pagpapare. At last ay ang sakramento ng pag-aasawa. Okay, so dala tayong offer dito. Okay, they are taking the path towards marriage life. Okay, so meron tayo itong sakramento. Yung pitong sakramento na yun, actually ay nahati sa tatlo. Yung binyag, kumpir, and Eucharist,